At sa ating po muna mga balitang pambansa. Ngayong araw nga po ang deadline para nga umanib sa kooperatiba o korporasyon ang mga PUV o Public Utility Vehicles sa ilalim po ng PUV Modernization Deadline o program. Hindi na nga po maaaring bumiyahe at ituturing na umanong mga kolorum simula bukas ang mga hindi po makakasunod sa kautusan. Bago ang deadline, itinodo na po ng grupong Piston ang tigil pasada na sinabayan pa po ng mga protesta para muling tutulan ang phase out ng traditional jeepneys. Problema lang daw ang idudulot nito sa mga tsuper lalo pat kakailanganin nilang mangutang para nga po makabili ng bagong jeepney. Sa kabila niyan, iginiit po ng LTFRB na hindi kinulang sa pampublikong sasakyan kahapon kahit pa nagtigil pasada ang grupong Piston. Naghahain din po ng supplemental petition ang Piston kasama po ang Bayan Muna Party List para nga sa temporary restraining order sa Supreme Court. Laban pa rin po sa pagpapatupad ng naturang programa. Sasali na rin sa tigil pasada pati ang mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon sa mga TNVS driver ng kotse at motorsiklo, masyadong malaki ang kinakaltas sa kanila ng kani-kanilang mga kumpanya. Nalulugi raw sila lalo't mahal ang gasolina at mahal din ang pyesa ng sasakyan sa ngayon. Sa Mayo 1, bukas po yan ang kanilang booking strike o hindi pagtanggap ng mga customers sa kanilang mga app. Papunta po naman sa Northern Samar ang isang research vessel ng China na una pong namataan sa dagat malapit sa Viga sa Catanduanes. Ito po'y kinumpirma ng Philippine Coast Guard. At ang kanilang spokesperson na si Commodore J. Tariela. Sabado po nang maispatan ang research vessel na Xianquo sa Catanduanes. Makailang ulit na sinubukan po ng Tactical Operations Wing Southern Luzon na radyohan ang barko ng China pero hindi raw ito sumasagot. Bago yan, namataan po ang parehong barko sa silangan ng Rapu-Rapu Island sa Albay noong araw po naman ng Huwebes. Iniimbestigahan na po kung may ginagawa bang illegal na aktibidad ng Chinese vessel sa ating teritoryo at sa ating exclusive economic zone. Mas pinaigting na rin ang pagbabantay po sa ating maritime domain ng Philippine Coast Guard. Sa ibang balita, binalaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga magtatangkang manggulo sa paparating na halalan sa Bangsamoro sa susunod na taon. Apela ng Pangulo sa publiko na lumahok at bumoto sa eleksyon. Espesyal ang magiging eleksyon sa May 2025 dahil ito ang unang beses na maghahalal ang mga taga Bangsamoro ng mga miyembro ng Bangsamoro Parliament na tatayong parang sariling kongreso ng rehiyon. 2022 pa dapat naidaos ang unang eleksyon sa BARMM. Pero nung nakaraang taon lamang naipasa ang Bangsamoro Electoral Code para magkaroon ng malayang halalan sa rehiyon. Kaya sa 2025, ang mga mananalo ang papalit sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority na umuupong interim government ng BARM mula noong taong 2019. Posible umanong pumalo sa extreme danger ang heat index o damang init sa ilang lugar po sa ating kapuluan. Ayon nga po sa Pag-asa, maaaring maramdaman yan hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo. Hindi bababa sa 36 na lugar sa bansa ang nakaranas ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius sa mga nagdaang araw. Sa ngayon po ay 53 degrees Celsius ang pinakamataas na naitala pong heat index sa Iba, Zambales noong pong Abril 28. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.